Hello sa inyong lahat! Welcome muli dito sa Unang Math. This is Teacher Michelle at bagong episode na naman ang hatid ko para sa inyo. Mga pangunahing lessons or topics in math gamit ang wikang Filipino ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung nais mo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. This is episode 38 at ang topic natin ay tungkol sa ratio and rate. Okay, simulan natin sa ratio. Kapag sinabing ratio, these are two numbers that are being compared using division. Okay, ang symbol ng ratio ay ang symbol na ito or ang colon na ito, which means division. Okay, so ratio has two numbers that are being compared using division. Why ratio uses division? Malalaman ninyo ang sagot sa mga susunod na mga slides. Okay, mag-compare tayo ng dalawang numbers or dalawang quantities. There are 6 pieces of bread and 3 packs of milk. Okay, so by pairing ang bread sa milk, we can compare these two quantities by subtraction. So, 6 pieces of bread minus ang 3 packs of milk, ang sagot dito ay 3. Ang ibig sabihin ng 3 dito ay, okay, mas higit sa 3 or sa 3 ang bilang ng bread kaysa bilang ng milk. Or, mas mababa sa 3. Okay, ang bilang ng milk kaysa bilang ng bread. Okay, another way para ma-compare natin ang dalawang quantities na ito ay by division. Okay, so 6 ang bilang ng bread, okay, divided by 3. Okay, ang bilang ng milk. So, ang sagot natin dito ay 2. Okay, ano ang ibig sabihin ng 2 dito? Okay, so ang bilang ng bread is 2 times sa bilang ng milk. Or, okay, 3 ang bilang ng milk divided by 6 ang bilang ng bread. Okay, ang sagot dito ay 1/2. Okay, ibig sabihin, ang bilang ng milk is 1/2 or half sa bilang ng bread. Okay, ano ang relationship ng dalawang quantities na ito? Okay, ilagay natin ang mga breads and milk sa loob ng box. Okay, so in one box, 6 ang bread, 3 ang milk. If we have 2 boxes, then 12 ang bread natin. And then ang milk naman ay 6. Kung 3 boxes, bread ay 18, 9 ang milk. Okay, kung 4 boxes, then 24 ang bread, 12 ang milk. If 5 boxes, then 30 ang bread. Okay, 15 naman ang milk. Okay, this time, mag-compare tayo. Okay, let's compare using subtraction. So, ang number of bread, 6, minus ang number of milk na 3. So, ang sagot dito ay 3. How about 12 minus 6? Ang sagot ay 6. 18 minus 9, 9. 24 minus 12, okay, 12. 30 minus 15, okay, 15. Depending on the number of boxes, okay, number of bread is 3, 6, 9, 12, 15, etc. more than the number of milk. Okay, how about mag-compare tayo using division? Okay, number of bread divided by ang number of milk. So, 6 divided by ang 3, ang sagot natin dito ay 2. Okay, 12 divided by ang 6, okay, ito ay 2. 18 divided by 9, 2. 24 divided by 12, 2. 30 divided by 15, 2. Okay, and so on and so forth. Okay, kung titignan natin dito, okay, as we increase the number or even if we increase the number of boxes, okay, ang number of bread
is always 2 times the number of milk. Okay, kaya naman, ratio, okay, uses division. So, in comparing two quantities or two numbers, we will use division, hindi subtraction. Okay, tingnan natin ang isa pang halimbawa dito. Okay, I made grape juice with 2 cups of water and 1 cup of undiluted grape juice. Let's compare the amount of water and the amount of undiluted grape juice. So, para makagawa tayo ng grape juice, we need 2 cups of water, okay, and 1 cup of undiluted grape juice. Okay, so if 4 cups of water, then kailangan natin ng 2 cups of undiluted grape juice. If 6 cups of water, then 3 ang undiluted grape juice. If 8 ang cups of water, then we need 4 cups of undiluted grape juice. Okay, so i-compare natin ang amount of water and amount of undiluted grape juice. Okay, so 2 divided by 1, 2. 4 divided by 2, 2. This is also 2. This is also 2. Okay, so ibig sabihin, amount of water is 2 times the amount of undiluted grape juice. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano ang connection ng ratio sa rate or ng rate sa ratio. Sa unang bahagi ng episode na ito, natapos ko ng talakayin ang tungkol sa ratio at sinabi ko na ang symbol or ang colon na ito ay nangangahulugang division. So, ratio has two numbers that are being compared using division. Kung babasahin natin ang ratio na ito, okay, ito ay ratio of 3 to 10 or 3:10. Okay, may tawag or pangalan ang dalawang numbers sa ratio. Ang unang number or ang unang quantity, ito ay tinatawag na antecedent. Okay, at ang antecedent, ito ang quantity or number being compared. Ang tawag naman sa pangalawang number or pangalawang quantity sa ratio ay consequent. Okay, at ang consequent, ito ang ating reference quantity or reference number. Okay, ang ratio ay may dalawang numbers. Gawin natin itong isang number lamang. Okay, papaano? Since ang colon ay nangangahulugang division, okay, gawin natin itong division sign. So, 3 divided by 10. Kung isusulat natin ito as fraction, ito ay 3/10. Ang fraction na 3/10 ay isang number lamang. Pwede natin itong i-convert to decimal number. Since 10 ang ating denominator, okay, ang decimal point ng ating numerator, i-move natin pa left isang beses. So, ang ating decimal number ay 0.3. At ang 0.3 na decimal number ay isang number lamang. So, from dalawang numbers, isinulat natin as isang number lamang. Ito ay halimbawa ng rate. So, kapag sinabing rate, this is the size of the quantity or the number being compared to the reference number or to the reference quantity. Okay, magbigay pa tayo ng ibang halimbawa para mas maintindihan ninyong mabuti. Okay, meron tayong ratio dito. Kung ito ay babasahin, ito ay ratio of 1:5. Okay, gawin or isulat natin ito as one number lamang. Okay, papaano? Since ang colon ay nangangahulugang division, okay, isulat natin ang colon na division.
So, 1 divided by 5. Ang 1 divided by 5, kung isusulat natin as fraction, ito ay 1 over 5. Okay, ang fraction ng 1 over 5 ay isang number lamang. I-convert natin ang 1 over 5 to decimal number. Okay, para mas mabilis nating i-convert, okay, gawin nating 10, 100, or 1,000 ang denominator. Okay, para maging 10, kailangan natin i-multiply sa 2. I-multiply din natin sa 2 ang numerator. So, 2 over 10. Okay, since 10 ang ating denominator, isang beses i-move ang decimal point ng ating numerator pa-left. So, ang decimal number ay 0.2. At ang decimal number na 0.2 ay isang number lamang. So, from dalawang numbers, isinulat natin ito as isang number lamang. Okay, ito ay halimbawa ng rate. Okay, ang ipinakita kong ito ay isang kahulugan ng rate. Okay, meron pang isang kahulugan ng rate. Okay, at ito ay comparing two different quantities with different units. Okay, ito na yung salitang naririnig or nababasa natin na per. Okay, halimbawa, kilometers per hour. Okay, miles per hour. Okay, another example. Minutes per day. Okay, at marami pang iba. Basta narinig ang salitang per, ito ay halimbawa ng rate. Okay, sagutin naman natin ang simpleng tanong na ito. Okay, look at the picture and answer the questions. Okay, ang unang tanong ay, what is the ratio of the colored part to the whole? Okay, so para masagot natin ang tanong na ito, kailangan nating ma-identify muna ang first na quantity or antecedent at ang ating second na quantity or consequent. Okay, so ang sabi dito is ratio of the colored part. So ang antecedent ay colored part at ang ating consequent ay whole. Okay, so colored part is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at ang ating whole ay 10. So, ang ratio ay 5:10. Okay, pangalawang tanong, express the rate of the colored part to the whole as a fraction and decimal number respectively. So, ang ratio ay 5:10. Okay, ang colon dito ay nangangahulugang division. So, isulat natin ito as division sign. So, 5 divided by 10. Kung isusulat natin ito as fraction, ito ay 5 over 10. At kung isusulat naman natin ito as decimal number, since 10 ang ating denominator, move ang decimal point ng numerator isang beses pa left. So, ang ating decimal number ay 0.5. Okay, ngayon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang uses or applications of rates in our daily lives. Okay, una dyan ay ang rate of distance to time. Okay, pangalawa, meron tayong rate of population to area. Okay, another, when we are cooking, okay, cups per recipe. Okay, ano pa? When we are working out or when we are exercising, calories burned per hour. Okay, another, ang price of gasoline or diesel. Like for example, 75 pesos per liter. So those are some examples of applications related to rate. Okay, this time, sagutin naman natin ang dalawang problems related to rate. Okay, ang una dyan ay ang rate of distance to time. Okay, it took 4 hours to travel 240 kilometers by car. So, ano ang rate of distance to time? Okay, so para masagot natin ito, kailangan nating identify, okay, ang ating antecedent or ang first na quantity at ang ating second na quantity. Okay, so dito ang distance, ang ating antecedent or first na quantity
at ang time ang ating second quantity. So, distance is 240 kilometers at ang time ay 4 hours. So, ang ratio is 240 is to 4 hours. Okay, ang ating colon ay nangangahulugang division. So, 240, divided by 4. Kung isusulat ito as fraction, ito ay 240 over 4. Okay, ito ay 240 divided by 4 or 240 over 4, this is 60. So, ang rate of distance to time sa ating problem dito ay 60, kilometers per hour. Okay, tignan naman natin ang pangalawang problem na ito. This time, rate of population to area. Okay, a city has an area of 200 square kilometers and a population of 40,000. Okay, ang ating first na quantity or antecedent ay population. Second quantity, area. So, population, first na quantity, it's 40,000. Okay, area is 200 square kilometers. So, kung isusulat natin ito as ratio, 40,000 is to 200 square kilometers. Okay, since ang colon ay nangangahulugang division, so 40,000, divided by 200. Or kung isusulat natin ito as fraction, 40,000 over 200. So, ang sagot natin dito ay, 200, people. Per, square kilometers. So, yan ang sagot sa problem na ito.